Sige, salamat sa Ginoo. Gihangyan ako ang tanan sa pagtindog as we prepare sa atong mga kagulingon sa pagsimba sa atuang Ginoo. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalay gud kagayon dinhi takna karon sa kagabhion. Mapasalamaton kami Ginoo niini nga kahigayunan na kami makasimba na usab nga kanimo, makaduol nga na kanimo, makapumalandong sa imong pulong, makapasalamat, pakitabang nga na kanimo Ginoo. Lord, salamat kay bisan taliwala sa mga wala damhan ng mga sirkumstansya Ginoo, pero sa gihapon ikaw naga padayon nga dasit ka namo Ginoo ug naga-lik-on nga mopadayon Ginoo. Ingon man salamat Ginoo sa mga panalangin na gibuko kanamo ni milabay ng mga adlaw. Wala ka nagapasagad sa among kinabuhi. Lord, as we worship you karon na kagabhion, ikaw Ginoo magapasaylo kanamo sa tanan namong kalapasan ug magahimong kaputli sa among kasing-kasing Ginoo ug labaw sa tanan Ginoo ikaw gyud gamit ka namo karon na kagabhion na mapasidunggan kay ka Ginoo. Labi na Ginoo sa maga-lead sa worship. Ikaw usab Ginoo maga-empower kaniya sa imong balang espiritu Ginoo. Uga sa tanan namo Ginoo nga niya karon. Ako ang ginasali kinatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Dayon mi Lord sa ang pag-worship dira kanimo Lord God, pagdaig dira kanimo Lord God. Imuha ang tanan Lord God Jesus. Yes Lord God. Puna mi sa imong balaang kanayon Lord God Jesus. Hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Balaan ka Lord God Jesus. Hallelujah. Yes Lord. We worship you Lord God Jesus. Daghan kay salamat. Nandoy ngayong
salamat, Lord God, sa mga kinabuhi nga na diri ako, Lord God Jesus. Bless us, Lord God. Imuha ra gyud, Lord God, ang tanan, Lord God Jesus. Ikaw ra gyud, Lord, ang amo ang daygon, Lord God. Dili importante, Lord God, o sa mga tingog, Lord God Jesus. Sa imuhang presensya ra gyud, Lord God Jesus. Hallelujah. Dawata nga amo ang pagdayeg dira kanimo, Lord God, nga kinasing-kasing, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa pagka maayo mo sa among kinabuhi, Lord God Jesus. Imuha ang tanan, Lord God Jesus. Hallelujah. Palakpakan na tatong buhing Diyos, mga igsoon. Okay, ganyan ako tanan sa paglingkod. Ako magabasa sa iyang pulong na makita diri sa Matthew, Kapitulo 6, versikulo 21. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. So ang tinuod na bahandi dili sa kwarta kundili dito sa kasing-kasing na matinumanon o mahigugmaon na nagahatag para sa Diyos. So, ito siya ang iyang pulong, ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Nung maigsoon, atong andamon ng ato ang mga halad. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daiguntang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magapasalamat para sa ato ang salapi. Amahan na mo ang langit nun. Salamat kay Ginoo ining kinitaan sa mga katawhan nagibalik nila diha kanimo. Agi ug pasalamat sa imong kaayo diha sa ilahang mga kinabuhi. Lord, ikaw padayon na mag-bless nini nga salapi na magamit gid kini para sa kalambuan ini nga iglesia ug sa umaabot pagid namo ng mga buluhaton. Padayon usab ako nagahangyo nga ang imong kaluoy ug gugma, pabor, padayon imong ipakita nining imong mga katawhan lagi sa pagpanalangin sa tanan nilang mga pamaagi diha sa panalapi Ginoo. O ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. So before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, mag-pray ta sa Ginoo. So this time ato ang pasalamatan ng Ginoo. Ha? Ang atong imuon karon na first nga prayer nato is ihatag nato ang pagpasalamat tanan sa Ginoo. Bisag unsa pa man imuhang na-experience sa igsuon, niagi ka magbalatian o naa ba kay kasamtangan na balatian gibatis mo kalawasan, naga problema ka ba financially, naga problema ka ba diha sa relationship o sa bisan unsan o bisan asa na mga problema nga imong nasinati igsuon, angay gihapon nimong pasalamatan ang Ginoo. Tungod sa rason na takos ang ato ang Ginoo nga pasidunggan o takos siya nga pasalamatan sa tanan. So muna, kini nga moment ato ang ihatag sa Ginoo atong mga pagpasalamat. Kay labi na itong mga nangaging adlaw nga maka-experience tag linog. Kagahapon naminaw ko og kining balita og isa sa ilahang interview is ang gikan sa kanang nagamonitor aning linog karon. Isa sa head ana diri sa Davao. Ug according pa sa iyaha nga kini nga linog ang aftershocks daw ani mulungtad siya hangtod isa ka bulan sukad pagsugod. So taud-taud pa ni nga makasinati og mga aftershocks dili lang sa Davao kundi sa posible pa sa tibok Pilipinas pagani kay nagalinog pud sa ubang mga dapit. So muna pasalamatan gyud nato ang Ginoo sa iyang kaayo ug pabor sa tuwa. So let us bow down our heads and let us pray sa ato ang Ginoo.
Yes, Lord, amo kang gipasalamatan Ginoo ning taknaan sa kagabion sa imuha gayod na protection na gihimo kanamo gihatag gani kanamo Ginoo nga diin ikaw nagapanalipod kanamo during sa linog nga among nasinati. Salamat gayud nga na Ginoo. Salamat Ginoo sa mga panalangin na imong gibubo sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo gyud sa pagtagbo sa mga panginahanglanon. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat Ginoo sa maayong panglawas. Salamat Ginoo sa kaayuhan sa mga balatian. O salamat Ginoo sa kalinaw, kalipay na nasinati sa imong mga katawhan Ginoo. Luyuman sa mga panghitabo pero ikaw gyud ang nagahimo sa matag usa ug nagatabang sa matag usa na makasinati og kalinaw og kalmado nga hunahuna o kasing-kasing Ginoo luyuman sa mga panghitabo. Kining tanan akong ginatugyan kanimo. In Jesus name I pray. Amen. Diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Usbon na ako, maayong gabi sa tanan. Kanina nagpaingon may diri grabe ang dag-om. Ngit-ngit gyud ang kalangitan. Og nagkomedya ko nga ingon ang revelation nga sa ulahing mga adlaw makakita kita og mga katingalahang mga butang diha sa kalangitan. Pero dili pa ni siya mao. Joke ra to siya. Kay kadto siya kanang mga katingalahan na gisgutan dra mga dagko na siya ng mga katingalahan ng mga butang na kung imuha kining masinatian o kanabitang imuha kining makita gyud basig makaingon ka nga murag katapusan na siguro sa kapanahunan o basin mo balik na ang Ginoo. Pero katong dag-om kaganina usa kadto siya ka timailhan nga muulan. Magani kay wala mo nahadlok sa ulan. Og bilusot mo bisag ka ulanon. So salamat sa Ginoo ni anak kay wa gyud na daog ang inyong espiritu sa lawas. Nga kining atong lawas according sa Bible, dili man gyud ni siya ganahan mag-worship sa Ginoo. Wala kinahanglan lig-unon gyud nato ato ang espirituhanon nga bahin. Kay kung lig-on ang atong espiritu, madaog niya ang atong lawas. Pero kung strong ang atong lawas ug huyang ang atong espiritu, madaog po niya atong espiritu. Ug mo na kasagaran mahitabo nga tag-anahan mo simba, mo ampo o pasalamat, maga-daig sa Ginoo kay luya man ang atong espirituhanon nga bahin. Ug strong man ang ato ang lawas nato. Ang patukuranan sa atong mensahe karon na gabi makita sa libro sa unang Timoteo. Unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, hinuon adunay dakong makuha diha sa pagka-Dios nga inubanan sa katagbawan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Let us pray. Amahan namo nga langit dalay kon kagayon tining taknaa sa kagabihion. Salamat sa imong pulong nga nabasa. Panalangin kini Ginoo nga kini magapenetrate sa kinuyokang bahin sa mong kasing-kasing Ginoo. Kini mutabang kanamo aron kami Ginoo mahimo gayud na may suod pagayud nga kanimo makabantay Ginoo sa tanan nimong mga pamaagi ug pagpanglihok di sa mga kinabuhi. Yatag usab gani kanako langit nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay ug pagtipik-tipik niining imong mga pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Now, according pa sa Timoteo, unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6, na nag-ingon, hinuon adunay dakong makuha diha sa pagka-Dios nga inubanan sa katagbawan. Now, devotion to God is, in fact, a way for people to be very rich, but only if it makes them satisfied with what they have. Now, ako ang ginatanaw, unsa gyud pasabot sa devotion. Adunay lain-lain na pwede nimo gamiton o pamaagi nga gamiton nimo ang devotion. Kung imuha ning gamiton sa devoted, pwede sa gamiton sa pagka matinud-anon. Pero the word devotion nagpasabot kini sa gugma, loyalty, activity, or religious observance, kanang gabantay ka sa mga relihiyosong mga tulumanon o mga buluhaton. Now, kining devotion nato diha sa Ginoo, usa kini kapamaagi sa tao aron siya mahimong dato diha sa Ginoo. Apan mahimo lang kini kung mahimong matagbaw siya sa kung unsa ang anaa diha kaniya.
Now, the main measure of your devotion, ang sukdanan, ang pinakasentro sa sukdanan sa imuhang devotion, diya sa Ginoo, dili ang imuhang devotional life. Nakanabi tayo yung amo ni, ang iyang devotion sa Ginoo, kay grabe ang iyang devotional, kay naga-devotional siya. But, ang sukdanan sa atong devotion sa Ginoo, it is simply your life. Atua kining kinabuhi. So, dili lang kini part sa ato ang kinabuhi, sama sa kining ginatawag, bahin siya sa ato ang pag-alagad, apan kini atua gayod na kinabuhi ang ato ang devotion diya sa Ginoo, according pa kay John, si John Ortberg. Isod ni lito ko ning apeliduhan. Now, the scripture says of Jesus that zeal for his Father's house consumed him. Now, in his humanity, Jesus was a man of passion. Puno siya sa gugma. Diya sa iyang pagkatawhanon, si Jesucristo, puno siya sa gugma. Siguro may mga panahon nga siya nahimong kaaway, niya itong mga wala makauyon kaniya, katong wala makasabot sa iyahang kaalam, may tungod sa iyahang amahan. But he was a man driven in his pursuit of God. Now, ang ato mensahe, ning taknaa sa kagabion, mag-ahiskot kita, nining pursuing godly devotion. Kung mga tag-pursuing godly devotion, kanang ato abang ginabuhat, ginatinguha, ginagukod, ang ato ang devotion diya sa Ginoo. Now, we are called to similar passion. A passion to know God and to live for Him. Si Jesus Christ, sa diha nga napas siya sa kalibutan, puno siya sa gugma. And the same nga pamaagi usab, o the same na kanang the same na klase sa pagkinabuhi, na kita magkinabuhi, diha usab sa gugma. A passion to know God and to live for Him. Na diin, aduna gyud kitay kagustuhan na mailhan nato ang Ginoo o magkinabuhi alang lang gyud diha kaniya. Na dili lang nakailakas sa Ginoo pero layo ang imong kinabuhi, diha sa lahi na siya. Kaya mingon ta kaila man ko Ginoo. Pero kumusta man ang imong kinabuhi? Are you living for Him or living for your own? Now, there is the fundamental difference. Kini daw siya nga pag kinabuhi diya kaniya, kinahanglan aduna kay kauhaw sa kaalam sa Ginoo nga magdala kanimo, maghatod kanimo diha sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ingon nga mao'y tinubdanan sa imuhang pagpakigsuod diha sa Ginoo, sa imong gugma diha sa Ginoo. Now, adunay sukaranan sa kalainan between religious devotion and godly devotion. Adunay kalainan na ining duha. Unsa ba ang kalainan sa religious devotion ug sa godly devotion? Religious devotion is done unto man. It means na kining religious devotion naa ka diri sa church para kay pastor. That is religious devotion. Naa ka diri sa church kay para makit-an ka ni pastor nga present ka. That is godly or religious devotion. Mapil ka og prayer meeting para daghan ang dako ang attendance or dugang ka sa attendance. Maingon ka nga, luoy man si pastor dito, amad ko na lang ko kay walay kauban si pastor. Kana nga word nadungog na ako na sa una. Mapil na lang ko prayer meeting kay pastor man isa ko dito. That is a religious devotion. Nga you were there, nag-appeal ka because kay tungod sa tao, tungod kay pastor o tungod ni bisan kinsa, oy duha ra man to sila dito madto ko kay para tulo nami.
Or tuluro ba to sila dito nag-aapil? Muadto ko kay para upat nami. Dili na sa inana ha. Kalabit ang mura na lang kag naluoy, maong nianhi ka. Kaluoy po na to nila. Kasi sila raman, muadto na lang ko. That is religious devotion nga naghihimo nimo alang sa tao. Dili para sa Ginoo. A godly devotion is done unto God. Kung sabi pasabot aning a godly devotion is done unto God. Ngabot pasabot, whether muadtuan sila o dili, naa ka kay ang imuhang tuyo, simbahon nimo ang Ginoo. Mana sa ginatawag godly devotion. Muadto ka kay tungod para sa Ginoo. For example, hapit naman ato ang Festival of Praise. Ha? Dapat ang atong mentality is, ang ato ang devotion is para sa Ginoo. Ang ato ang godly devotion or magahimo kita og godly devotion nga atong himuon para diha sa Ginoo. For example, dili kay moadto ka sa Festival of Praise kay basig malain si pastor. Ha? O kaya moadto ka sa Festival of Praise kay kanang paradaghan ta. Kung dili moadto ka sa Festival of Praise kay para sa Ginoo. Nga moadto ko dito tungod kay mas labing maayo nga mapasidunggan ako ang Ginoo uban sa bagang panon sa mga katawhan. Na mahimong sentro sa imuhang pag-adto isang Ginoo gyud. Ayaw gid sugot na para lang mudugang ka sa numbers, sa attendance, para lang kay pastor o ni bisan kinsang tarpulano o tarpulana. Nga mayon ka basin na mato ka dito kay gipaadto ka sa imong mama, labi na sa mga young people. Mamayingon ang mama nga, dili ko moadto kamo lang ato dito. Diba naman usually na para naalay representative kunuhay sa imong family nimo, isend lang nimo dito imong young people na anak. So that is done by a religious devotion, not done para sa Ginoo. Now, what is godly devotion? Godliness is a God-centered life. Ano sa daw ang godly devotion? Ang godly devotion, mao kining ginatawag, godliness is a God-centered life. Kung may itag godliness, di ba, nasa Rome, sa eskwelahan, godliness is, baliktad, no? Di ba cleanliness mo na? Di. Honesty is next to godliness. Tama ba ko? Honesty is a good policy. Now, godliness is a God-centered life. Kung may itag godliness, in other words, Diyos nun. From the word Diyos nun, pasabot na ana, nga si God ang sentro anang kinabuhi, kay Diyos nun gud ka. Ala nga magtawgon og Diyos nun ang usa ka tawo pero dili ka simba. Diyos nun siya pero wa sa gaampo, wa gabasag Bible. Dili mo makita ang kapangalagad sa Ginoo. Ala nga mayon ka Diyos nun ang tawhanan na kay muinom, lain pod no. Di ba pag sa una, isa sa mga kahadlukan sa mga batanon sa una, isang magdag Bible. Bisan gaya sa mga adult siguro. Kaya sa inyo, adult, may gadag Bible. Amot ba kung unsay reason nga nung di ka mo dalag Bible? Basig, makitang ka sa iyong silingan? O maulaw ka? Nga, ingnon ka nga, uy, sis, basig mo lampas ka na sa langit. Ha? Mga nang dili ka magdag Bible? Hinumduman na to, angay ni mong ipasigar mo o ipanghambog pagani or ikalipay kung dunay tao mingon sa imuha nga uy sis basig mulampas ka na sa langit, confirmation na siya nga ikaw Kristohanon. Kaya lang dala lang igaya-gaya nga mulampas ka sa langit, pero that's a confirmation nga ikaw Diyos nun. Nakita nila nga uy Diyos nun ning bayanaa, Diyos nun ning atong silingan, uy Diyos nun ning atong amigo, atong amiga, kay kadala mag Bible. Manang, tungkol kay dili man, wala man sila makasabot, manang magyaga-yaga sila o gamito nila ang word na mulampas ka dito sa langit. Pero pasalamati ang Ginoo. Tungkol kay kung mulampas ka dito sa langit, that means sigurado na luwas ka. Kay dili lang gud ka diha sa langit, kundi mulampas magid ka. So sigurado na gid na malangit ka. O gi-confirm na anang mga tao sa imong palibot. Now, godliness is a God-centered life. Magkinabuhi nga Diyos nun. Another thing is godly devotion is life that is lived in every aspect unto God. It is a life
that subjugated to the will of the Lord. Usa ang God devotion, usa ka kinabuhi, lagi kinabuhi nimo alang ug alang lang sa Ginoo ug kini nga kinabuhi na diin naga submitar diha sa kabubuton sa Ginoo. Dili lang ka Dios nun nga diin si Kristo ang sentro sa imong kinabuhi, kundi ang imuhang kinabuhi imong gikinabuhi para lang gyud sa Ginoo. In other words, dili para sa imong silingan, dili para sa imuhang bana, dili para sa imuhang kaugalingon, kundi para lang sa Ginoo ang imong pagpangalagad. O ang imuhang tinguha na makasunod, mag-submit sa kabubuton sa Ginoo. Kay sayon lang man makasunod sa kabubuton sa Ginoo if the Lord is the center of your life. Another thing, it demonstrates a life given. Gidemonstral diha ang kinabuhi nga gihatag sa imuha, diin separated and devoted unto God. Kana bitong nahimulang na ka sa kalibutan. O kanang kinabuhi nga naa sa imo karon, imo na nang gamiton para lang sa Ginoo, o dili na para sa kalibutan. Devoted to God. Kung ingon tag devoted diha sa Ginoo. Kanang grabe ang imuhang kung sa Katolik grabe ang iyang pagka-relihiyoso. So, ang atong kinabuhi, sukad nga nahimot ang anak sa Ginoo, ato wa kining i-devote diha sa Ginoo. Itugyan, ipagamit diha sa Ginoo. Everything, ang tanan nga naa sa tao nga devoted diha sa Ginoo has one role and one measure, which is ang sukdanan gyud nini, gyud ang para sa Ginoo o ang Ginoo. In 1 Timothy chapter 4, nag-ingon, but reject those worthless myths told by elderly women and train yourself for godliness. Grabe ka, bugat ang gingon ni Timothy. Ingon ni Timoteo sa verse 7 o chapter 4, verse 7, nag-ingon sa dria, apan likay ang mga tinumutumong sugilanon, nga dili Diyos nun, nga iya sa mga babaeng tigulang, bansaya ang imong kaugalingon, diha sa pagka-Diyos nun. So dili na ka magpa-ulipon sa mga tinumutumo na mga pagtulunan. Kung dili magkinabuhi ta diha sa pagka-Diyos nun. Kana bitong tinumutumo ko isa sa lakbitan nato ang tinumutumo bitaw. Kanang ingon sila nga minom ka og jutay bino kay ang atong lawas na kinahanglan ni sa og bino. So kini karon kung mamati ka ani, posible mahimo pud ding hinungdan ngano dili ka magkinabuhi nga Dios nun. Hinuon mahimo kang ulipon sa mga vices sa kinabuhi. Mga vices sa kinabuhi. Ano man, haminaw mga kanto. Ano mga pagtulunan na mga anak, mga old na mga pagtulunan. And verse 8, nag-ingon, For the training of the body is somewhat profitable, but godliness is profitable for everything, because it holds promise to the present life and for the life to come. In verse 8, basahan nato sa Bisaya. Apan, ingon sa versikulo 8, kay ang lawas nun nga pagbansay may kapuslanan usab. Apan ang pagka-Diyos nun, mapuslanon gayod sa tanang paagi. Ingon nga kini, adunay saad nga kinabuhi o sa kinabuhi karon o sa umaabot. So kung ginabansay na to, ang atong lawas, physically, ang atong physical nga lawas, aduna kini kapuslanan. Mahimo kang healthy, sa pagyod, mudagko imong muscles, sa pagyod, mo nay abs, di ba? Managko imong braso, sabi na kung sa gym nakagapuyo, naagid siya impact mahatag sa imo diha. Now, ingon pa, labaw na diha kung bansayon ka diha sa imong espirituhanong bahin, kay ngano man, maghatag kini kanimo og kinabuhi. Una, nga kinahanglan magbansay kita sa atuang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. So before ko muklos sa atuang message karon na kagabion, ito ta sa atong conclusion, godliness with contentment equals great
gain. Unsay pasabot ana? Ang Dios na ang pagka-Dios nun nga adunay contentment, naga equals kini sa dako kaayong kadaugan. Godly devotion brings not just future reward, but great gain and benefits now. So aduna tayo dako kaayong maani kung kita kinabuhi nga Dios nun o magkinabuhi nga adunay debosyon diha sa Ginoo. Dili lang maghatag kini sa tuwag future reward. Kining future reward nagisgutan diri mga korona. But kini makahatag usab kanato og benepisyo karon bayal nga nagapakabuhi kata ining kalibutan. Pursuing this course of godly devotion results in lasting gain. Labi na kung kaila ka sa Ginoo, na kay Dios imong kinabuhi, mo resulta kini og mulungtad na kadaugan diha sa imong kinabuhi. Even ingon pa Paul sige mamatay ka man o mabuhi. Maka mahimo kang magmadaugon sa imong kinabuhi. Godly devotion is beneficial for all things, at it holds promise of the life now and that which is to come. So adunay mangko nato ang benepisyo sa tanang mga butang base sa gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi karon ug sa maabot nga mga panahon. Sa masong gingon, makaangkon ka nini nga benefits wala nga nagapakabuhi ka ni kalibutana ug bisan mo talikod ka nini kalibutana padayon nimong maangkon kini nga kadaugan sa kinabuhi. So una ta manguli ato na pud sa tuang last prayer time na to ato ang i-pray. This time, ang i-pray nimo is ang imuhang kaugalingon nga panginahanglanon. So, kay kaugalingon man natong panginahanglanon, apil na atong problema, solusyon sa problema, healing sa mga adunay balatian, ikaw ba ang sakop pa sa imong panimalay, and then financial or blessing, panalangin, labi na kay natay mga activities sa umaabot ng mga adlaw. So, hapit na. Karong Sunday is Pizza 19. Ang ato ang Festival of Praise sa 31. So, kung ato ang inumduman atong message ganina, siguraduha na kining imong himuon, muadto ka para sa Ginoo. Dili ko masuko. Basta kay para sa Ginoo, buhaton nimo para sa Ginoo. Kay para makaadto ta. Kay kung tao ang ato ang basihan, maluya man ta. Maluya kita kay ulang man ato ang motivation. Kay pastor, okay ra mas pastor, makasabot man. Kasabot ra si pastor, okay ra di madto. So makulang imong motivation. Dili kay nana ka motivated hinungdan nga di nanon ka kadto. Pero kung maingon ka nga ako ning buhaton para sa Ginoo, kay mo na akong devotion sa Ginoo na mo support mo muadto para magkuyog sa bagang panon sa katawhan diha sa pagpasalamat sa Ginoo, then makaadto jud ka. Ayaw mo kabala ka kay gawas nga naamoy katong monthly nga 100 pesos nga ibutang ninyo basig tagaan ta o tagaan mo sa New Hope o katong project allowance this month. Kaya nga naman last year manggod ang inyong project allowance ginahatag mo na sa during sa March or April. Pero karon namurag ibalik nila sa tunga-tunga sa klase o tunga-tunga sa tuig sa eskwela. So mga October, di ba? First semester bago mag second semester. So 300 to siya. So kung 200 plus 300 500 na. So makaadto na. Nanay dugang, di ba? High school, At least imong mga young people makaadto. Ang mga young people na ito ba makaadto? Dapat dito na ihatag sa 31. Okay. Basta ipalit mo na og bugas. Ipalit mo na asukal. Basta ibalit, mas worse, ipalit mo og load. Kaya magstay lang ka sa balay.
Kay mag Facebook lang. Di lang madto kay dire ako sa balay. Lingaw diri, mag Facebook ako diri. Ha? Delikado na siya. So, mo na, ato ang i-pray sa Ginoo. Ikaw na mismo mag-pray, anak. Ang imong heart, i-pray mo sa Ginoo. Nga, waunon ta ang negative. Kaya makapaluya mo sa to ang mga negatibo. Negative ta, nga, pasig dita kaadto, kay way kwarta. Pero kung i-pray ni mo na sa Ginoo, sama sa gingon, kung madayon tong 500 or 300 plus katong 200, pa imong 500. So, makaadto na gining mga high school na to. O ang parent pa, apil pa. O 9 man siguro or 8 pataas. Oh. So, makaadto na. Nya basta day matagaan pag katong slot atong sponsor nila sa ISBA. O di, at least para patas tanan, kung pila ihatag sa to, i-minus na lang sa alawan ay sa registration sa matag usa para ang tanan makaambit. Oh, makaambit ana ba? Kung mo hatag sila og 10 ka slot. So at least katong 10, i-minus na lang to sa ubang mga registration para pantay tanan, para walay manghilak o walay mangluod. Ya. Basta pagpanguli gikag festival, nalipay, nasubo kay nagdaganag mga reklamo. So muna nga i-pray nato sa Ginoo. I-pray nimo nang imong needs, i-pray nimo na sa Ginoo ang registration kung mao man ang problema nimo, i-pray nimo ang transpo nimo kung mao man ay problema nimo, pangayo tabang sa Ginoo. So, atong tagaan og pipila ka mga moments, let us bow down our heads and let us pray sa ato ang Ginoo. Yes, Lord, dalaygon kagayon, dintaknaa karon sa kagabion. Lord, nagaduol kami nga na kanimo, nagapakitabang nga na kanimo, na ikaw Ginoo magablas na ning imong makatawhan. Wala ko masayod unsa Ginoo ang ilahang mga nasinatian karong panahona, pero kung unsa man Ginoo ang nahimong nasinati nila, I pray for your help and intervention Ginoo. Diya ba sa problema, sa balatian, sa kawaladon, na imo silang tabangan Ginoo. Labi na Ginoo sa mga kasing-kasing sa matag usa Ginoo na ikaw gid pahiluna, magaplastar na mahimong mapuno unta sa imong presensya o mahimong maninguha Ginoo sa mga butang, sa pagbuhat sa mga butang, pag-support sa mga buluhaton, kadiin para gid sa imong kahimayaan Ginoo. I pray Lord sa mga umaabot na festival na kini untang imong makatawhan mahimo Ginoo nga mahimong sentro ka diha silang kasing-kasing o silang unahuna aron mahimo silang maninguha nga maka-join, makaadto dili tungod sa mga kaubanan, dili tungod sa bisan kinsa Ginoo apan alang ug alang lang gayon kanimo Ginoo. Diin ikaw mapasidunggan diha sa taliwala Ginoo sa dako kaayo nga celebration Ginoo. Lord, ikaw padayon na mag-bless ang pagpamauli karon, pinagis pag-amping sa mga kinabuhi diha sa kadalanan o paghatod yun ka na mo sa mong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Bisan na sa pagpangatulog karon na gabi uban sa mga minahas kinabuhi, imong panalanginan, pinagis pagpanalipod ka na mo, gikan sa kalamidad, labi na sa linog, gikan Ginoo sa mga dautang elemento, ug gikan Ginoo sa tanan Ginoo na mga lihok sa kaaway.
Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Mayong gabi sa tanan, ug dalaygon ang Dios.